GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Nationwide protest, ikinasa ng mga militanteng estudyante laban sa pagtataas ng matrikula. Mga estudyante ng PUP, muling ibinato at sinunog ang ilang kagamitan ng eskwelahan. Mga kandidato na nagdidikit ng mga poster sa mga eskwelahan na gagawing polling precinct, binalaan ng COMELEC. Exclusive, babaeng may diferensya o sa pag-iisip, nagwala matapos pigilan sa tangkang pagpapasagasa. Mga patay na isda lumutang sa Ilog Pasig. John Mendoza, mananatiling gobernador ng Bulacan ayon sa Korte Suprema. Mga kargador sa pier, may gimmick pampasaya sa mga pasahero. Julio Iglesias, na-impress kay Binibining Pilipinas International Krista Kleiner, kaya isasama siya sa World Tour. At choreographer nila Beyonce at Justin Timberlake, choreographer na rin sa bagong Sunday variety show na Party Pilipinas. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, nagbabala ang pambansang o ng isang pambansang protesta o tinatawag na nationwide protest. Ang mga militanteng estudyante laban sa planong pagtataas ng matrikula. Kanina nagprotesta na naman ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ibinato at sinunog nila ang ilang kagamitan ng universidad. Ang tumutok ay si Emil Surangil. Sa muling pag-walkout ng mga mag-aaral mula sa kanilang mga silid-aralan na agad sinundan ang programa sa harapan ng main building, nagsimula ang kilos protesta kaninang umaga. Sa kalagitnaan ng programa, ibinato ng mga mag-aaral mula sa ika-4 na palapag ng gusali ang mga umunoy bulok nilang armchair na ipon ng mga upuan sa school ground. Binitbit nila ito at mula sa loob ng campus, inilabas nila sa PUP main gate ang mga upuan at iba pang kagamitan ng paaralan. Sinabuyan ito ng gaas sa harapan ng mga gwardya at pulis. Saka ito sinilaban. Pinakitang muli sa dialogue kagabi ni Dr. Dante Guevara. Nabigo sila na suportahan at kuhanin ng suporta ng mga estudyante. Mismong doon, binanggit na magkakaroon nga ng tuition fee increase kahit pa sinasabi nila na ito ay subject for approval. Patuloy daw silang kikilos para labanan ang nakaumang na tuition hike. Commercialization na raw ito. Kaya isang nationwide protest ang ikinasa ng mga militanteng estudyante. Bukod dito, araw-araw daw nila kakalampagin ang Board of Regents para harangin ang pagtaas sa matrikula. Dahil paniwala nila, ito'y malinaw na commercialization at pagbaliwala sa kapakanan ng mga mag-aaral. Wala sa campus at nasa meeting si PUP President Dante Guevara. Pero sa pahayag na ibinigay nito sa telepono, sinabi ni Guevara na patuloy pa rin tinatalakay ng board ang usaping ito. Muli niya iginiit na pawang mga freshmen at mga laboratory intensive courses lamang ang tatamaan ng tuition hike. Nanawagan din siya sa mga mag-aaral na maging mahinahon. Huwag magsira ng kagamitan ng paaralan at unawaing ang mungkahing tuition hike ay para rin naman sa kapakanan nila. 5,000 ang graduation. Kaninang hapon, nagsagawa rin ng kilos protesta ang National Union of Students of the Philippines sa tanggapan ng DepEd sa Pasig City. Ito'y para tutulan at ipaabot ang umano'y patuloy na paniningil ng ilang paaralan ng mga graduation fees ngayong Marso. Nangako ang DepEd na aaksyonan ang problemang ito. Pumunta kami sa DepEd para ipanawagan sa kanila na maglabas ng order sa mga eskwelahan na magbigay ng refund sa mga magulang na nakapagbayad na ng graduation fee. Lahat ng mga siningil na wala namang kabuluhan, exorbitant and absurd fees ay ibalik. They will address it to me so that I will be the one that will act immediately on this. Emil Sumangil, Katutok, 24 Oras. Kahit bawal, nagkalat ang mga poster ng mga kandidato sa mga eskwela ngayong panahon ng mga graduation.
ang mga eskwelahan na yan ang siya rin magiging mga presinto sa botohan sa darating na Mayo. May babala po ang COMELEC, posibleng madiskwalipika ang mga kandidatong gumagawa nito. Nakatutok si Julio Segovia. Di pa man nagsisimula ang kampanya para sa mga lokal na posisyon, nakabalandra na ang mukha ng mga politiko sa kalsada. Mga eskwelahan ng punteriya lalo pat panahon ngayon ng graduation. Sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, dadad ng poster ng mga politiko ang bakod ng eskwelahan. Di man direktang nangangampanya, pero bumabati sa mga magsisipagtapos. May ilan pang ibinibida ang mga nagawang proyekto. Ang iba, nag-aalok ng libreng edukasyon. Isa sa mga gagawing polling precinct ang Batasan High School. Maganda man daw ang hangarin, bawal ito sabi ng DepEd. Sa ilalim ng DepEd Order No. 10, di raw pwedeng magsabit ng anumang campaign material gaya ng mga poster, tarpaulin at billboards sa loob at maging sa labas ng mga eskwelahan na ginagamit na polling precinct. Ang sa atin ay malinis yung kapaligiran ng eskwelahan of any political undertones. Alam naman ng Batasan High School ang tungkol sa DepEd Order. Kaya inaalis nila ang mga poster pero sadyang makulit ang mga politiko. Pag nilinis namin ngayon, kinabukasan, meron na namang nakakabit. So kung minsan nakakasawa na. Sabi ng DepEd, hindi dapat magsawa ang mga opisyal ng eskwelahan sa pagtatanggal ng campaign posters dahil kasong administratibo ang kakaharapin nila oras na sumuway sa kautusan. They will be subjected to insubordination. The first offense usually is a reprimand. The second offense is around 1 year. 1 year suspension. The third offense is already dismissal from the service. Ang mga kandidato namang nagkakabit ng mga campaign poster, posibleng ma-disqualify daw. Ayon sa COMELEC, pwede naman maglagay ng graduation greeting sa mga politiko, pero isang araw o sa mismong araw lang ng graduation. At kailangang alisin agad oras na matapos ang seremonya. It is indirectly a way of campaigning. Since this is a violation of several sections of the said code, then a petition for disqualification of these candidates can be filed with the commission. Hindi lang mga campaign posters na nakasabit sa mga eskwelahan ang mahigpit na binabantayan ng DepEd, kundi maging ang pagbisita ng mga kandidato sa mismong graduation rites. Hinihikayat ng DepEd ang mga eskwelahan na huwag nang mag-imbita ng kandidato bilang guest speaker, baka kasi magamit na campaign venue ang graduation. Pero kung hindi talaga maiwasan, patayin na lang daw ang speaker ng sound system kung tunog kampanya na ang talumpati nila. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.